Magandang araw po sa lahat ng kasapi ng ating kooperatiba. Maging sa mga nagnanais na magpamiyembro sa ating San Jose Co-op. Mainam po na kayo po ay naka-attend dito sa ating pre-membership educational seminar. Nang sa ganoon, mas mamamaximize natin ang product and services na ino-offer ng ating San Jose Co-op maging sa mga benefits na maaari nating matanggap. Ano nga ba ang kooperatiba? Ito ay isang samahan na rehistrado sa ilalim ng Cooperative Development Authority or CDA na ang layunin ay magkaroon ng pagtutulungan, damayan o bayanihan sa pamamagitan ng samahan o ng San Jose Co-op at upang mapalaganap o mapaunlad ang kabuhayan ng buong kasapian. Kailan nga ba naitatag ang San Jose Co-op? Ang San Jose Co-op po ay naitatag noong 1987. Kaya naman po, matagal na po ang ating San Jose Co-op. At ang bilang ng nagtatag ng ating San Jose Co-op ay 43 cooperators. Nagsimula tayo sa 37,250 pesos. At ngayon ay kasama na tayo sa mga billionaires cooperative. Maganda rin pong malaman natin ang layunin o misyon ng San Jose Co-op kung bakit ito naitatag. Ito po ang mission ng San Jose Co-op: to empower our members by providing them access to competitive and quality financial services. Sa madaling salita, gusto nating may empower yung mga miyembro, magkaroon sila ng access sa quality financial services. Hindi naman po lingid sa inyo na tayo ay nangangailangan. Minsan tayo ay kinakapos. Kaya humahanap tayo ng makakatuwang sa atin, pinansyal na kakulangan. Ang problema, kapag mali ang ating nalapitan, imbis na makatulong sila sa atin, tayo ay nalulubog sa utang dahil sa laki ng interest. Kaya naman po, ang San Jose Co-op po ay nagpo-provide ng quality financial services. In other words, mababang interest para mapaikot natin yung ating puhunan at mapalago ang ating negosyo. Hindi lamang sa financial na aspeto, ine-empower natin ang mga miyembro maging sa kaalaman. Dahil nagkakandak po tayo lagi o nagbibigay po tayo ng mga seminar sa mga miyembro para umangat ang antas ng kanilang kaalaman. Katulad na lang ng livelihood training, iba't ibang seminar, para yung kanilang nahiram ay magamit po nila ng tama. At ang vision natin is a world-class financial institution committed to serve. Ito po ang balangkas o mga bumubuo ng San Jose Co-op. Una, General Assembly. Ito ang pinakamataas na kapangyarihan sa Co-op. Binubuo ito ng lahat ng miyembrong may karapatang bumoto. Nagkikita-kita sila taon-taon tuwing huli ng linggo ng Marso. Pangalawa, sa ating organizational structure, Board of Directors. Sila ang gumagawa ng mga patakaran at gabay para sa kooperatiba. May 7 miyembro na inihahalal bawat taon. Pangatlo, Audit Committee. Sila ang nagsisiguro na maayos at tapat ang operasyon ng ating co-op. Pang-apat, Election Committee. Sila ang in charge sa pag-organize ng eleksyon sa San Jose Co-op. Sila rin ang naghahanap at nagsasala ng mga kandidatong nais magsilbi. Panglima, Board Secretary or kalihim. Siya ang tagatala ng minutes o tagapamahala ng meeting notices. Siya rin ang nag-aasikaso ng bylaws, articles of cooperation at tumutulong sa pagbubuo at paglabas ng mga polisiya ng co-op. Pang-anim, Treasurer or ingat yaman. Sila ang in charge sa pera ng co-op. Tinitiyak nilang maayos ang pamamahala sa pananalapi at hinahanap ang mga posibleng investment para kumita ang samahan. Pang-pito, Mediation and Conciliation Committee. Sila ang tagapamagitan sa mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng kooperatiba. Pang-walo, Ethics Committee. Sila ang nagpapanatili ng magandang asal at malasakit sa kapwa sa loob ng samahan. Pang-siyam, Education and Training Committee or EDCO. Sila ang nagbibigay ng mga training at kaalaman sa mga miyembro, opisyal at empleyado ng co-op. Pang-sampu, Appeal and Grievance Committee. Sila ang tumutugon sa mga reklamo o apela, lalo na sa mga kasong may kinalaman sa pagtanggal ng miyembro. Pang-11, God or Gender and Development Committee.
Sila ang tumitiyak na pantay ang karapatan at programa para sa lahat. Babae, lalaki, kabataan, matatanda at PWD. At panghuli, pang-12, management and staff. Sila ang daily workers ng San Jose Co-op at nagpapatupad ng polisiya, tumutulong sa members at nagpapatakbo ng operations sa araw-araw. Ano-ano nga ba ang katangian ng maaaring magpamiyembro sa ating San Jose Co-op? Unang-una, kailangan ikaw ay Filipino citizen. Pwede rin naman ang dual citizenship. Pangalawa, ikaw ay nakatira o namamasukan sa Luzon. Dahil ang area of operation natin ay Luzon lamang. Pangatlo, ikaw ay nasa legal age o nasa tamang edad, 18 years old. Pang-apat, kailangan ikaw ay nasa tamang pag-iisip. Panglima, kailangan ikaw ay may mabuting katayuan sa komunidad. Pang-anim, mayroon kang panglagak na puhunan o share capital. Ito naman ang mga kinakailangan sa pagsapi sa San Jose Co-op. Una, kailangan umattend ka ng pre-membership educational seminar. Kasama po doon ang Borrowers Orientation Seminar upang makatanggap po kayo ng certificate. Pangalawa, sagutan po ninyo ang membership form at saka yung damay info form. Kumpletuhin nyo po yung mga details po doon kasama yung contact number. Kailangan din po ng signature doon. Pangatlo, magsumiti po kayo ng 2 valid IDs at saka 2 din pong ID picture para ma-issuehan po kayo ng Co-op ID. Magkano nga ba ang maaari nating ibayad o i-deposit para tayo ay maging miyembro ng San Jose Co-op? Unang-una, regular membership with Damayan. Ito po ay kumpleto na or full-fledged membership na ito. Kung gusto nyo agad mag-avail ng loan, ay maaari na. Narito po ang breakdown. 7,730 pesos. Kung makikita niyo po dyan, mayroon na pong kasamang ID. Yung ID na po na yan ay magagamit niyo po bilang discount card sa ating mga business partner. Narito po ang listahan ng ating mga business partner. Maganda po na malaman niyo po yung mga discount upang ma-maximize nyo rin yung paggamit ng ID. I hope gamitin niyo po ang ID para maka-discount po kayo sa ating mga business partner. Meron naman po tayong initial membership na 1,730 pesos. Kung kayo po ay nabibigatan sa 7,730, may option po tayo. Pwede niyo pong hulug-hulugan ang 1,730 pesos sa loob ng 1 taon o 2 taon. Ang disadvantage lamang po dito ay maaaring yung iba nakakalimutan. Minsan umaabot na ng 2 years, 3 years, hindi pa nakukumpleto. Kaya naman, maraming mga nagpapamiyembro kay San Jose Co-op, ang ginagawa nila, microshare loan po nila. Tinalo-loan po nila yung kakulangan na 6,000 para maging miyembro na agad sila o maging regular member with Damayan na sila. Ang kahalagahan po kasi na miyembro ka sa Damayan ay lumalaki agad yung value ng iyong Damayan. Para naman sa mga walang panahon na pumunta rito sa ating opisina na gustong magpamiyembro, meron po tayong online membership. I-visit nyo lamang po ang aming website sanjosecoop.com at makikita nyo po agad doon new member. I-click nyo lamang po iyon. I-direct na po kayo agad doon sa ating module para mag-browse po ninyo o makita nyo po yung mga product and services na ino-offer ni San Jose Co-op. At makikita nyo rin po doon kung magkano yung inyong babayaran. May mag-a-assist naman po sa inyo, may mag-chat po sa inyo via Gmail at pipili po kayo kung saan lugar nyo po pipick upin ang inyong passbook para mas mabilis at hindi po kayo hassle na pipila pa. Pwede po kayong magpamiyembro via online. Ang modes of payment dyan, pwedeng GCash or bank transfer. Kaya naman, pwede po tayong magpamiyembro over the counter or via online. I hope klaro po sa atin yung ating introduction kung bakit po nag-exist sa San Jose Co-op. Nakita po natin yung misyon ng ating kooperatiba at nakita rin po natin kung paano magpamiyembro kay San Jose Co-op. Ngayon naman po, I hope makinig din po kayo ng maigi dahil napaka-importante po ito. Pag-uusapan po natin ano nga ba ang share capital.
Ito ang salaping puhunan na kinakailangang bayaran ng mga miyembro o deposit para sa pagpapatakbo ng operasyon ng kooperatiba. Ang bawat miyembro po o nagnanais magpamiyembro kay San Jose Co-op ay kailangan magbigay ng share capital. Kaya naman po natatawag po tayong kamay-ari ni San Jose Co-op dahil meron po tayong share capital. Paano naman kumikita ang share capital or saping puhunan? Ang pangunahin pong pinagkakitaan ng San Jose Co-op ay pagpapautang. Dahil registered tayo as savings and credit. Ang interest na maaaring kitain mula sa share capital ay mula 6% hanggang 12%. Ito ay nakabatay sa performance ng mga namamahala at sa magandang pagbabayad ng mga miyembro. Ang share capital po ay same essence ng investment. Kaya naman pwede po kayong mag-invest kay San Jose Co-op. Ang maganda pong katangian na pwede niyong pag-investan. Unang-una, titignan niyo po yung stability. Matatag ba ito? Gano'n na nga ba ito katagal? Ang San Jose Co-op po ay nagsimula noong 1987. Kaya kung titignan niyo, malayo na ang tinakbo ng ating kooperatiba. Pangalawa, marami bang nagtitiwala sa ating San Jose Co-op? Yes, marami na po ang miyembro ng San Jose Co-op. Araw-araw, marami po nagiging kasapi ang ating kooperatiba. Dahil sa iba na rin na nagsasabi sa kanila na kayo ay magpamiyembro sa San Jose Co-op dahil sa kanilang na-experience dito. Pangatlo, transparent ba ang San Jose Co-op? Yan yung mga magandang katanungan na dapat na sinasagot natin kung tayo ay mag-i-invest ng pera. Ang San Jose Co-op po ay quarterly nagbibigay tayo ng masikap. Ito po yung official gazette natin kung saan dito nakasaad yung activities and program ng San Jose Co-op. May financial highlights para ma-update po kayo. Meron po tayong annual report na kung saan nakasaad po doon yung financial statement po natin upang makita natin yung pumasok at lumabas at makita natin kung maganda pa ba yung kalagayang pinansyal ng ating kooperatiba. Yun po ang kagandahan. Bilang kamay-ari ni San Jose Co-op, ay makikita niyo po kung pabagsak na ba o hindi. Kaya naman, masasabi po natin na transparent po ang ating San Jose Co-op. At ang kagandahan, yung ranking natin sa Region 3. Alam niyo po bang nagna-number 1 tayo as most progressive cooperative sa buong Region 3. At sa buong Pilipinas, nagawaran tayo ng most outstanding cooperative nationwide. Kaya naman po kung titignan niyo yung ranking natin, maganda po. At kung mag-i-invest po kayo dito, yun po yung mga criteria na magandang pag-investan. Ang tanong, tuwing kailan nga ba i-deposit ang kita ng share capital na tinatawag na dividend? Take note po natin, ang tubo ng share capital or dividend ay dinedeposit tuwing 3rd week or last week ng February sa iyong regular savings account para hindi pong ma-withdraw at magamit. Paano naman mag-deposit sa share capital? Sa pagde-deposit po, mag-fill out ka lamang ng subscription form at ang halaga ng i-deposit, ang pinakamababa ay 100 pesos. 100 per share, minimum ng 100 at maximum ng 10% ng total subscribed share capital. Ang tanong, maaari bang ma-withdraw ang share capital or may partial withdrawal ba? Ang share capital ay puhunan na inilagak mo sa San Jose Co-op. Hindi ito katulad ng mga savings na maaaring i-withdraw. Maaari lamang mag-deposit, ngunit hindi ka maaaring mag-withdraw. Makukuha mo lamang ang iyong share capital kapag ikaw ay nag-terminate ng iyong membership sa mga valid na dahilan. Ang proseso ng pag-withdraw ng share capital ay 60 working days. Gagawa ka po ng sulat na ipapasa sa MSBDO o sa mga opisina at ipapa-approve ito sa board. Kung sakali lang na kayo ay mag-withdraw ng inyong share capital, yun po ang ating proseso. Madalas, ang mga nag-withdraw ng share capital ay yung hindi nauunawaan ang mga benepisyo na kanilang matatanggap mula kay San Jose. Ngayon naman po, pag-uusapan po natin yung Damay Invoke program sa San Jose Co-op, kung saan ito po yung dahilan kung bakit din po maraming nagpapamiyembro kay San Jose Co-op. Ano nga ba ang damayan? Ito ay tulong pinansyal at benepisyo sa mga benepisyaryo ng mga namayapang miyembro sa pamamagitan ng kontribusyon ng bawat aktibong kasapi ng Abulean program ng kooperatiba. Ang tanong, magkano nga ba o paano ang computation ng maaaring maklaim ng beneficiary ng namayapang miyembro?
Simple lamang po ang computation. Years of membership times 30,000. Halimbawa po, mayroong 1 taong miyembro na mayapa, namatay na. 1 times 30,000 equals 30,000. So 30,000 ang matatanggap ng benepisyaryo mula sa damayan. Kung 2 years na siyang miyembro, 60,000. Kung 3 years, 90,000. Kung 10 years ay 300,000 pesos. Paano naman kung 11 years ka ng miyembro pataas? Take note, kapag ikaw ay 11 years ng miyembro pataas, ang matatanggap ng iyong benepisyaryo ay 300,000 pesos pa rin. Dahil ang maximum natin ay 300,000 lamang. Dahil ang purpose po ng ating damayan ay burial assistance lamang, hindi po ito luxury. Pero kahit pa paano, malaki na po ito. Kaya naman po sa computation ng 300,000, ay sapat na po ito. Yung iba nga po, sobra pa. Paano naman kung kakapamiyembro pa lamang at namatay na? May matatanggap pa siya mula kay San Jose Co-op? Take note, sa duration ng 1 day to 6 months, at dyan namatay yung miyembro, ang matatanggap mula sa damayan ay 15,000 pesos. I hope klaro po sa inyo yan. Kapag 7 months to 12 months, equivalent to 30,000 na po yan. Kaya naman po, no, kapag mas matagal kang miyembro kay San Jose Co-op, mas malaki ang value ng damayan. Gusto ko din pong malaman po ninyo ano-ano nga ba yung mga requirements sa pag-claim. Ang kailangan po, una-una, death certificate with registry number. Pangalawa, valid ID ng beneficiary. Pangatlo, kung kasal ay marriage contract. Kung single, birth certificate. Kapag naipasa niyo po yan, 2 to 3 working days, marirelease na po ang inyong claim sa damayan. Ganun lamang po kabilis. Kaya naman, magko-compute po tayo para makita niyo po yung kahalagahan na kayo ay miyembro kay San Jose Co-op. Halimbawa, 10 taong miyembro na sa San Jose Co-op. Nabanggit ko na po yung requirements, naipasa niya na. Ang matatanggap niya po mula sa damayan ay 300,000 pesos. Paano naman yung share capital ng 5,000? Ibabalik po ba? Yes, ibabalik po yan. Alam niyo po, ang share capital ay naka-insure din. Take note ha, 5,000 lamang po ang naka-insure. So additional 5,000 na naman. Kung meron pa po kayong iba't ibang savings, may matira sa damayan, lahat ibabalik po yan. So matotal, mga 311 to 312,000 ang matatanggap ng inyong beneficiaryo. Kaya naman, tandaan po natin, hindi lamang po kayo magpapamiyembro dahil sa mangungutang po kayo or magsa-savings kayo. Yes, yan po talaga yung purpose natin. Pero mahalagang paalala, magandang magpamiyembro din po kayo kay San Jose Co-op para sa mahal natin sa buhay, para sa maiiwan natin. Take note, ang age qualification po natin sa damayan ay 18 hanggang 70 years old. Kaya naman, ihabol nyo na ipamiyembro. Yung mga 60 years old pataas, yung ating mga lolo at lola. Para kahit pa paano, anuman ang mangyari sa kanila, matutulungan po sila ng San Jose Co-op. Ngayon naman po, sasagutin natin ang katanungan na magkano ba ang contribution ng bawat miyembro sa damayan? Paano ang computation? So halimbawa po, ang ating miyembro o ang kasapian natin ay nasa 50,000 at mayroong miyembro namatay. 1 taon na siyang miyembro. Alam niyo na po kung magkano ang matatanggap ng beneficiaryo o makiklaim ng 1 taong miyembro. Matatanggap niya ay 30,000. Ang 50,000 na kasapian ay paghahatian nila yung 30,000 na dapat na matanggap ng beneficiaryo. So, i-divide po. Magkano po ang lalabas? Ito po. Ang maintaining balance sa damayan ay 2,000 pesos kada buwan. Kaya bibigyan ko po kayo ng estimate kung magkano ang nababawas kada buwan sa damayan. Based po sa data natin from December 2023 up to now,
ay ang inaabuloy natin or contribution ay nagkakahalagang 100 to 150 pesos kada buwan. Halimbawa, natapos na ang buwan na ito at ang nabawas sa damayan ay 150 pesos. Yung 2,000 mo, mababawasan siya ng 150. So, magiging 1,850 na lang ang balanse mo. Kaya naman, pagpasok ng susunod na buwan, first week noon, dapat mag-deposit ka na ng kakulangan para ma-maintain mo yung balanse mo 2,000. Yung iba kasi ang nangyayari, 1 taon na, 2 taon, hindi pa nagde-deposit. Ngayon po, ang maintaining balance natin ay 2,000. Mahigpit po tayo sa damayan. Bakit po? Kapag naubos ang laman ng inyong damayan, maaari pong masuspinde ang inyong account. At kapag nasuspinde ang inyong account, bibigyan ka po ng 6 months na palugit para ma-replenish nyo po ang kakulangan. Kapag hindi po kayo tumugon doon, ang mangyayari po, mababawasan po ang value o halaga ng inyong makiklaim sa damayan. Kung ikaw ay 10 years ng miyembro, na ang value ay 300,000, bababa siya. Magiging 270,000 na lang. Kapag hindi ka pa rin nakatugon, pababa ng pababa hanggang maubos siya. Kaya ganun po tayo kahigpit sa damayan. Kaya naman ang kasabihan, mas mainam na tayo ang mag-aabuloy kaysa tayo ang abuluyan. Kaya mag-budget po tayo ng 100 to 150 pesos kada buwan. Maliit lamang po yan. Pwede po kayong magbayad sa GCash. Mamaya ituturo ko po yan. Para naman hindi hassle na mag-deposit ng 100 to 150 every month, pwede naman lakihan nyo na po ang inyong deposit. Pwedeng 1,800 hanggang 2,000 para advance na kayo sa loob ng 1 taon. Okay? I hope maliwanag po sa atin ito. Ngayon po ay pag-uusapan natin ay savings product ni San Jose Co-op. Mayroon po tayong regular savings deposit, Christmas savings, budget savings, travel fund, couple savings fund, healthcare savings, emergency fund, auto debit savings plan. Isa sa magandang savings ng San Jose Co-op ay ang time deposit, na kung saan ay mayroon po itong time frame. Pipili po kayo dito kung ilang months nakadeposit o mag-i-stay ang iyong pera at hindi mo mawi-withdraw. Meron po tayong 1 month, 3 months, 6 months, 9 months, hanggang 1 year. Magandang disiplina rin po ito sa atin. Kasi kapag nakahawak tayo ng pera, gusto natin ubusin agad. Ang kagandahan dito sa time deposit, madidisiplina ka kasi hindi mo siya mawi-withdraw. Isa pa po sa magandang product ni San Jose Co-op ay ang Happy Retirement Savings, na kung saan para sa mga self-employed or sa mga namamasukal na walang SSS at maganda, no? Kapag nag 60 years old po kayo ay mayroon din po kayong matatanggap. Ang kagandahan po dito, 500 pesos lang, pwede na po kayong mag-open ito. 6% per annum compounded din po ito. Ang general rule natin kay San Jose Co-op ay nakadepende sa savings habit mo. Kaya naman wala po tayong compulsory dito na monthly, ganito ang iyong deposit, ganito kalaki dapat ang deposit mo, wala po tayong gano'n. Kung magkano ang gusto mong ilagay, yun po ang may ipon mo. Kaya naman, no, magandang disiplinado rin po tayo doon. Halimbawa, nakaipon ka na ng 100,000 sa Happy Retirement Savings at natapos ng 1 taon kasi 1 year po para kumita ang iyong Happy Retirement Savings. Kikita siya ng 6%. Magiging 106,000 na ang iyong Happy Retirement Savings. The following year, ang papatubuan na yung 106,000. Ibig sabihin, yung tubo ay tumutubo pa. Nagro-roll over siya. Kaya naman, no, baka in 10 years, no, ay doble na ang inyong savings sa Happy Retirement. Kaya naman, maganda po na mag-save din po kayo sa Happy Retirement Savings. Maganda rin po ito, kahit meron kang SSS, ay mag-avail ka rin.
para doble ang iyong matanggap kapag ikaw ay nag-60. Ngayon po, nasa huling portion na po tayo ng ating seminar. Ngayon po ay pag-uusapan natin yung loans. Pero, bibigyan ko lamang po kayo ng warning, no? Hindi porket tayo po ay nagpapautang, ang heart natin ay mag-loan na kayo para kumita ng malaki ang ating kooperatiba. Lagi po namin tinatandaan na ang mission namin ay umangat ang antas ng pamumuhay ng ating mga miyembro. Kaya naman po, no, ang disadvantage ng loans, marami ganito ang nagiging cycle ng kanilang buhay. Nagtatrabaho, sumisweldo, nagbabayad ng utang. Ganun yung kanilang nagiging cycle. Kaya naman, kapag hindi nyo nagamit ng tama ang inyong niloan, problema po tayo. Kaya naman po, ang advantage naman ng loan sa San Jose Co para balansin po tayo. Marami nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa tulong ng San Jose Co. Maraming negosyong lumago dahil natulungan sa puhunang pinansyal ni San Jose Co. Maging mga company, mga individual. Ang goal po namin ay umangat ang antas ng pamumuhay ng aming mga miyembro. Kaya naman kung kayo po ay maglo-loan, magandang magamit niyo po ito sa tama. Narito po ang types of loans na ino-offer namin. Meron po tayong Market Stall Owners Loan Assistance, Restaurant and Catering Services Owners Loan Assistance, Cooperative Business Credit Line. Kung kayo naman po ay magsasanla ng titulo, kailangan po nakapangalan mismo sa inyo yung title dahil hindi po kami tumatanggap ng deed of sale lamang or hindi nakapangalan sa inyo. Kailangan po clean title at hindi din kami tumatanggap ng ORCR ng motor, sasakyan. Title lamang po ang pwede niyong isanla kay San Jose Co. Dahil maraming gustong magpamiyembro kay San Jose Co at gusto agad makapag-loan ng malaki. Sa San Jose Co po, meron po tayong standard. Sinusubukan muna natin yung miyembro kung maganda bang magbayad. Tinitignan natin yung payment behavior niya, credit standing niya. Kapag na-establish niya yun, gradually umaangat yung kanyang loan. Kaya naman kung gusto niyo pong mag-loan ng malaki agad, 1,000 o milyon, kayo po ay required na magsanla ng title. Kasi po kaya nga yumaman ang ating kooperatiba dahil maingat tayo sa pagpapahiram sa mga miyembro. At meron po tayong lot acquisition loan assistance, agri-finance loan, small enterprise loan, transport service loan. Sa katunayan, dito po ako nag-loan ng motor, barako na motor. To be fair sa iba, no, mas magandang magpa-compute po kayo sa dealer at sa amin. Magandang ma-compare nyo kung sino ang mababa ang interest. Sa experience ko po, talagang mas malaki ang tubo sa iba at mababa kay San Jose Co. At ang pinakahuli sa lahat ay ang providential loan. Kung kayo naman po ay maglo-loan kay San Jose Co, magandang malaman po ninyo ang maaaring tubuin ng inyong inutang. Kaya naman po narinito po ang computation or example para makita po ninyo ang interest kay San Jose Co. Ang computation po natin is 14% per annum diminishing balance computation. Halimbawa, nangutang po kayo ng 10,000 at ang terms nyo ay 1 year. Sa katunayan, ang terms kay San Jose Co pwedeng 6 months, 1 year, 18 months, 2 years, hanggang 5 years kung gusto po ninyo. Kung mapapansin po ninyo ang interest, 774.35 lamang. Ang kagandahan pa, no? Paano kung 6 months mo lamang babayaran yung 10,000? Eh di magiging kalahati lamang po ng 774.35. Nasa 300 plus lamang po. Eh paano kung 1 month mo lamang siya babayaran? Eh di 1 month interest lang. Nasa 116.67 lang ng 10,000 ang babayaran mong tubo. Ganun po kaganda ang ating computation. At ang kagandahan pa, sa interest na nakuha sa iyo, may ibabalik pa sa iyo. Ang tawag natin dyan ay patronage refund. Usually, 6 to 11% ng interest na nakuha sa iyo, ibabalik po yan. Kaya naman kung ikaw ay naglo-loan kay San Jose Co, dalawa ang matatanggap mo tuwing February. Unang-una, dividend, interest ng inyong share capital. Pangalawa, patronage refund. Kaya naman huwag kang magtaka na maliit lang ang matatanggap mo kung hindi ka naglo-loan kay San Jose Co. Dahil dividend lamang ang matatanggap mo. Kung naglo-loan ka, dalawa ang matatanggap mo tuwing February. Dividend at saka patronage refund. Narito po ang mga requirements kung kayo po ay maglo-loan kay San Jose Co.
Paalala lamang po, meron po tayong kinakailangang 2 co-maker na pipirma sa inyong promissory note para po kayo makapag-loan ng regular loan. At ang isang option, kung sakaling wala po kayong kakilala na magko-co-maker sa inyo or guarantor, pwede po kayong mag-open ng checking account at bibigyan po kayo ng endorsement letter ni San Jose Co-op sa mga bank na inyong pag-openan ng account. Gano'n naman katagal yung pag-CCI or yung credit investigation? Ito po ay tumatagal ng 3 to 7 working days. At i-inform po kayo ng CI na pwede na kayong magpunta sa opisina at marireceive nyo na yung promissory note upang papirmahan ninyo sa co-maker. Kapag napirmahan na po ng co-maker, pwede nyo na po ma-release ang inyong loan. Gano'n naman, kalaki ang maaaring i-loan ng first-time borrower. Kagandahan po ngayon, ang range na pwede nyong i-loan ay nagsisimula ng 5,000 hanggang 50,000 para sa mga first-time borrower. Pwede naman kayong mag-request kung magkano yung gusto nyong amount na maaari nyong i-loan. At isi-CI naman po kayo. Ito po ay subject for approval. Kung kayo naman po ay magbabayad ng inyong loan, pwede po kayo magpunta sa ating mga opisina. At kung gusto niyo naman na via online, mayroon po tayong GCash. Ang kagandahan, biller na po tayo ng GCash. So pupunta ka lamang sa pay bills, then nakakategorize po tayo sa loan. Search nyo po ang San Jose Co-op. Makikita nyo na po yung ating logo. Ang description lamang po na hinahanap doon, account number, pangalawa, pangalan mo, then space kung ano ang purpose. Ang kagandahan, hindi lamang pagbabayad ng loan ang purpose nun. Dito na rin natin papadaanin yung savings. Ang charges lang naman po nito ay nagkakalagang 15 to 20 pesos. Kung mamamasahe ka pa, gaano ang pamasahe? Oras mo pa. I think napaka-convenient na po na gamitin niyo po ang GCash. Then, sa panghuli, kung magkano ang iyong ibabayad. Then, meron ding Gmail na kinukuha para meron kang digital receipt. At marami pa po tayong pwedeng option na pagbayaran. Naririto po ang ating payment options. Ang isang obligasyon din po ng isang miyembro ay kailangan umattend ng General Assembly. At ang qualification po para maka-attend ka ng General Assembly, kailangan mayroon po kayong loan kahit maliit lamang na walang penalty. Pangalawa, aktibo kang dumadalo sa General Assembly. Kada taon, tuwing katapusan ng March, ginaganap ang ating General Assembly. Nagaganap po dyan ang open forum, reporting ng financial status ng San Jose Co-op, at ang kagandahan may raffle po dyan. At mayroon po kayong allowance na 500 kung kayo po ay makakadalo ng General Assembly. Markahan nyo na po ang inyong kalendaryo. Tuwing huling linggo ng Marso ang ating General Assembly. Ito po ay kadalasan ginaganap sa Sport Complex or Sapang Palay National High School. Kaya naman, magandang updated po kayo o nakapollow po kayo sa ating Facebook page. Ito po ang ating Facebook page para updated po kayo sa mga latest news patungkol kay San Jose Co-op. Ito po ang last quotation ko po para sa inyo. Sabi po dito, being in control of your finances is a great stress reliever. Mayroon po akong kakilala na ganito po kataas ang sweldo, above minimum wage earner. Pero ang nakakalungkot, yung liabilities ganyang kataas. Ibig sabihin, hindi niya kontrolado yung kanyang finances. Wala na siyang room para mag-ipon. Negative pa. Mayroon naman po ang kakilala, minimum wage earner lang. Pero dahil mahusay siya mag-handle ng kanyang finances, yung liabilities ganyan lamang. So meron pa siyang room para mag-ipon. Kaya naman, no, importante na kontrolado natin o mahusay tayo mag-manage ng ating finances. Kapag hindi natin kontrolado ang ating finances, magkakaproblema po tayo. Kaya naman, yung pinagkatiwala sa atin ay magandang masinop po natin. Nang sa ganon ay hindi na dumagdag ang financial stress sa ating buhay. Alam naman natin na maraming problema, pero malaking tulong na maayos ang kalagayan pinansyal natin. Ang hiling ko lamang po sa inyo, dahil nakita nyo po ang kagandahan ng San Jose Co-op, ipamiyembro po natin. Unang-una yung kapamilya natin, hikayatin po natin sila. Nakita po natin yung kagandahan ng damayan.
maging sa kapitbahay natin at sa mga kamag-anak po natin. Sana po, naikwento niyo po ang San Jose Co-op para makatulong din po sa kanila. At I hope na magpamiyembro po kayo lahat kay San Jose Co-op. God bless po sa inyo lahat. Magandang araw sa lahat ng mga kasapi na ating San Jose del Monte Savings and Credit Cooperative. Mga kaibigan, ngayon po ay ating tatalakayin at pag-uusapan ang ating mga obligasyon bilang kasapi at bilang nangutang po dito sa ating San Jose Co-op. Ngayon mga kaibigan, simulan po natin ang ating talakayan bilang sa isang pananaw. Tandaan po natin na ang pangungutang sa ating San Jose Co-op ay isang obligasyon ng isang kasapi. Bakit? Kasi tayo po ay lumagda sa kasunduan ng pag-utang. So marapat lamang din mga kaibigan na ating malaman bilang mga kasapi na ang ating hihiramin ay pag-aari po ito ng buong kasapian. So marapat lamang na ito ay ating ibalik o bayaran sa kooperatiba upang patuloy na makapagpahiram sa mga susunod pang mga kailangan. At ngayon naman mga kaibigan, ano ba ang layunin ng ating pagpapautang? At ano rin po ba ang layunin ng ating pag-aaral sa araw na ito? Marapat lamang mga kaibigan na maunawaan ang mga kasunduan at batas na sumasaklaw sa kasunduan ng pag-utang o yung ating pinirmahan na loan application at yung ating promissory note. Dapat po alam natin lahat ng nilalaman nito. At syempre mga kaibigan, makita ang magiging epekto o advantage or disadvantage sa kasapi at sa kooperatiba. At maunawaan ang mga inawas o ikinaltas at kung papaano ipapataw ang tubo o interest sa ating hihiramin na pera. Ano ba ang credit o pag-utang? Mga kaibigan, ito ay mula sa salitang creditus o tiwala na maaring pera, serbisyo o bagay. Sa kooperatiba mga kaibigan, ito ay isang uri ng serbisyo sa kasapi sa pamagitan ng pagpapahiram ng pera na kailangang ibalik o bayaran ng isang kasapi. At kailangan din natin malaman mga kaibigan, ano ba ang loan application? Ito ay isang papeles o dokumento na hinihingi ng isang kasapi sa pangungutang. Nakasaad po dito mga kaibigan sa kasunduan ang mga pananagutan ng isang kasapi pagdating po sa pagbabayad at gawain ng kooperatiba sa oras na hindi ito makatupad sa kanyang pagbabayad. Ito ay kailangang pirmado ng kasapi na nangungutang at ng kanyang kamay-utang o co-maker. Sa ating kasunduan na pinirmahan, nakasaad po dyan ang panahon at paraan ng pagbabayad. Nakasaad din po dyan na kung tayo ay hindi makakabayad sa oras, meron po tayong multa o penalty. At syempre, nakasaad din po sa ating kasulatan ang katungkulan ng kamay-utang o co-maker. By the way, mga kaibigan, ang co-maker, kayo po ay kamay-utang. Ibig sabihin na kung hindi po magbabayad ang ating pinirmahan o yung nagpapirma sa atin, kayo po ang una na sisingilin din po ng ating kooperatiba. At syempre, sa ating kasunduan, nakalagay din po dyan ang ilan sa mga legal na usapin pagdating po sa pagpapautang at kung ano po ang mga bagay-bagay na ating kahihinatnan dahil po sa ating hindi pagbabayad ng inutang. At bilang kasapi, ano ba ang epekto nito kung hindi po tayo magbabayad? Una, mahihirapang kumuha ng kamay-utang o co-maker. Pangalawa, papatawan ng multa at lalaki po ang halaga na inyong babayaran. At pangatlo, liliit o hindi sasagutin ng loan insurance ang balanse ng inyong utang sakaling mamatay po ang nangutang na kasapi. At pang-apat, mga kaibigan, madedemanda at magkakaroon ng usapin sa korte at maaari rin po ng ilan sa mga gamit ninyo ay ma-share. At pang-lima, kung kasapi sa damayan, maaari ito ay kanselahin kung ito ay lumagpas na sa itinakdang paluhit. At pang-ani, mga kaibigan,
hindi makakaboto at di makukuha ang mga dividendo, baliktang kilik, kasi ito po ay automatic na ipapasok sa inyong balanse ng pagkakautang. At para po sa pangpito na magiging epekto sa hindi po natin pagbabayad ay maaari po kayong tanggalin bilang kasapi ng ating kooperatiba at maaari hindi na po kayo pasapiin pang muli. At para po sa pangwalo, aalisin po ang karapatan po ninyo na makibahagi sa ating General Assembly. Hindi po kayo maaari mag-participate sa ating open forum o sa talakayan sa panahon po ng ating pangkalahatang pagpupulong. At ngayon naman mga kaibigan, pag-usapan naman natin ano ba ang epekto sa ating kooperatiba kung kayo po ay hindi magbabayad ng inyong inutang. Una, magiging limitado po ang ating kapital at serbisyo na maibibigay po sa ating mga kasapi. Pangalawa, liliit po ang kita at ibibigay na dividendo at baliktang kilig sa ating mga kasapi. Pangatlo, babagal at kakaunti ang ating maipahihiram na pera. At pang-apat, magiging dahilan po ito mga kaibigan ng ikababagsak ng ating kooperatiba. Kaya dapat lamang na tayo po ay huwag masira sa pagbabayad. At ngayon mga kaibigan, mahalaga rin po na ating malaman ano ba ang deduction form o cash voucher. Mga kaibigan, ito po ay isang dokumento kung saan nakasaad o makikita ang mga inawas sa halagang hiniram po natin sa ating kooperatiba o ang halaga na hiniram po ng ating kasapi. Narito po ang mga halaga o mga deductions na ating makikita sa cash voucher. Una, nahandyan po ang ating service fee at filing fee na nakadepende po ito sa tagal ng gagawin nating pagbabayad o depende po sa term ng ating pagkakautang. Pangalawa, percentage po para sa ating loan insurance. Tandaan po natin na ating loan insurance ay piso kada 1,000 kada isang buwan. Yan po yung formula na ginagamit natin sa pag-compute po ng ating insurance. At pangatlo, 1.5% naman para po sa ating share capital build-up ang iaawas din po para po sa ating loan proceeds. At pang-apat, yung balanse po sa ating utang ay depende po yan kung ito ay reloan o restructure. At syempre, pang-lima, iba pang kailangang bayaran katulad po ng notaryo na gagamitin po natin sa pagpapanotarize ng ating loan application. At para naman po sa paraan ng pagkuha ng interest at penalty, narito po ang formula na ating ginagamit. Para po sa interest, I is equals to PRT. PRT means principal times rate times number of days over 365 days. At para po sa ating penalty computation, P is equals to monthly amortization times 2%. Ngayon naman mga kaibigan, narito ang mga hakbang ng San Jose Co-op sa mga hindi magbabayad. Tignan po natin mabuti ito. Kung tayo ay nangutang, ang tanong, saan po ba tayo maaaring magbayad? Mga kaibigan, ang ating main office ng San Jose Co-op ay matatagpuan sa Poblacion 1 at may mga satellite offices din po tayo na maaari ninyong puntahan upang doon po kayo magbayad. Una, nandiyan po ang ating San Vicente Satellite Office sa Santa Maria, Bulacan, Tungkong Mangga Satellite Office, Sapang Palay Sampol Satellite Office, Menuyan Road 2 Satellite Office, Loma de Gato Marilao Satellite Office, Kaypumbo Satellite Office sa Santa Maria, Bulacan. Ang lahat ng kasapi po na nangutang ay maaaring magbayad sa mga sumusunod na collection platform
o partner ng San Jose Co-op at ito po ay ang mga sumusunod. Una, GCash Payment Platform. Pangalawa, BDO Bank Transfer. Pangatlo, SM Payment Center sa Tungkong Mangga. At pang-apat, Save More Payment Center. Matatagpuan po natin ito sa Bankers Caloocan, Tungkong Mangga at Muson sa City of San Jose del Monte, Bulacan. At lagi po nating tatandaan mga kaibigan na ang utang ay kailangang bayaran. Huwag po nating katwiran na tayo po ay natatakot kaya hindi po tayo nagpupunta sa ating mga tanggapan. Mas mainam po mga kaibigan na kayo ay patuloy na makipag-ugnayan. Bagamat minsan tayo ay papalya sa ating pagbabayad, ang mahalaga pa rin mga kaibigan ay ang tamang koordinasyon at tamang pakikipag-usap para po ating mabigay lahat ng mga solusyon kung sakaling magkaroon po tayo ng problema sa ating pagbabayad. Maraming salamat po sa pakikinig at muli mga kaibigan, ako po ang inyong lingkod, Rudolph Gado, mula po sa tanggapan ng Member Services and Business Development Office na nagsasabing magandang araw at maraming salamat po sa inyong pakikinig.